Isang gabing umuulan, nakaluhod si Elena sa harap ng pinakamayamang tao sa syudad. Ang tanging hiling niya, iligtas ang kanyang nag-aagaw buhay na anak. Pero ang ginawa ng bilyonaryong si Gabriel, hindi niya inasahan. Ang nangyari pagkatapos, magbabago ng kanilang buhay magpakailanman. Umuulan ng malakas ng gabing iyon sa Makati Avenue. Ang mga ilaw mula sa malalaking building ay sumasalamin sa basang kalsada. Lumilikha ng mga kulay na tumatalsik sa bawat patak ng ulan. Sa loob ng isang napakamahal na itim na Mercedes-Benz, tahimik na nakaupo si Sebastian Villarosa, isa sa pinakamayamang tao sa buong Pilipinas. Nakatingin siya sa labas ng bintana, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Malamig, tulad ng ginawa niya sa nakaraang 10 taon ng kanyang buhay. Si Sebastian, sa edad na 35, ay kilala bilang ang pinakatanyag na negosyante sa bansa. Mayroon siyang mga hotel, real estate companies, at mga negosyo na kumakalat sa iba't ibang bansa. Pero sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, mayroong kalamigan sa kanyang puso na hindi kayang punuin ng pera. Wala siyang pamilya. Wala siyang mga kaibigan na tunay. Tanging mga business partners at mga taong umaasa sa kanyang yaman. "Sir, traffic po," sabi ng kanyang driver na si Mang Cardo, isang matandang lalaki na naglilingkod sa kanya sa loob ng mahigit 5 taon. "Maghanap ka ng ibang ruta," malamig na sagot ni Sebastian habang tinitingnan ang kanyang Rolex. Malete siya ng isang mahalagang meeting sa kanyang penthouse. Sumikot ang sasakyan sa isang mas madilim na eskinita, isang shortcut na kilala ni Mang Cardo. Pero ilang metro lang ang nakakalayo nila nang biglang may tumalon sa harapan ng sasakyan. Isang babae, basa sa ulan, ang buhok ay nakadikit sa mukha, ang mga mata ay puno ng desperasyon. "Tigil!" sigaw ni Sebastian nang halos mabangga ni Mang Cardo ang babae. Huminto ang sasakyan ng biglaan. Ang babae, sa kabila ng panganib na muntik na siyang masagasaan, ay hindi umatras. Sa halip, lumapit siya sa bintana ng driver's seat at kumatok ng malakas. "Sir! Sir, pakiusap po. Tulungan niyo po ako." Ang tinig ng babae ay puno ng pananangis, ng desperasyon na hindi maitatago. Si Mang Cardo ay binuksan ang bintana ng kaunti. "Umalis ka diyan, delikado ka." "Hindi po ako aalis hanggang hindi ako pinapakinggan." Ang babae ay lumuhod sa basang kalsada. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa bintana. "Pakiusap po. Ang anak ko. Mamamatay na po ang anak ko." Si Sebastian ay nakaramdam ng inis. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng pagkaabala. Halos araw-araw, may mga taong humihingi sa kanya ng tulong, ng pera, ng awa. At sa nakaang mga taon, naging manhid na siya sa lahat ng ito. "Magbigay ka ng pera at umalis na tayo," utos niya kay Mang Cardo. Pero nang bubuksan ni Mang Cardo ang pintuan para magbigay ng ilang piso, mabilis na nagsalita ang babae. "Hindi po pera ang kailangan ko. Ang kailangan ko po. Ang kailangan ko po ay tulong para sa anak ko. Kailangan po niya ng operasyon ngayong gabi. Pero wala na po akong pera. Ang ospital po. Ayaw na po nila siyang gamutin." May kakaiba sa tinig ng babae. Hindi ito yung karaniwang kambabarya o pagmamakaawa para sa limos. Ito ay tunay na pag-iyak ng isang inang walang magawa. "Maraming ospital dito. Huwag mo kaming abalahin," sabi ni Sebastian. Ngunit may bahagi sa kanyang dibdib na nakaramdam ng pagkalumbay na matagal niya nang itinago. "Sinubukan ko na po lahat." Ang babae ay umiiyak na ngayon. Ang luha ay naghahalo sa ulan. "Ako po si Maria Santos. 3 taon na pong may sakit ang anak ko, si Sofia. May congenital heart disease po siya. Ilang beses na po kaming kumasok sa charity ward, pero ngayong gabi po, bumagyo ang kondisyon niya. Kailangan niya ng emergency surgery ngayon, pero walang tutulong sa amin. Nilabas po kami ng ospital kasi wala kaming pambayad." Si Sebastian ay napatingin sa babae sa labas. Kahit sa dilim at sa ulan, nakita niya ang mukha ng babae, payat, haggard, puno ng sugat ng kahirapan at ng walang tulugang pag-aalaga. Mga mata na puno ng pagmamahal para sa isang anak. "Saan ang anak mo ngayon?" tanong niya, hindi niya alam kung bakit siya nagtanong. "Nandoon po sa kanto, sir. Sa kariton po. Hindi ko na po siya kaya buhatin mag-isa." Nanghihina na po siya. "Pakiusa, kung sino ka man. Kung may puso ka pa." Maria ay talagang humagulgol na. Si Sebastian ay walang nararamdamang tumingin kay Mang Cardo. "Tingnan mo ang bata." "Sir," gulat na tanong ni Mang Cardo. "Tingnan mo ang sinasabi niya," ulit ni Sebastian. Lumabas si Mang Cardo, dala ang payong at sumama si Maria. Ilang minuto lang, bumalik si Mang Cardo, ang mukha ay namumutla. "Sir, may bata nga po. Mga 6 na taong gulang. Hirap na pong huminga. Parang
Parang mawawala na po ang buhay. Sandali na nanahimik si Sebastian. Sa loob ng 10 taon, ginawa niyang matigas ang kanyang puso. Pagkatapos ng trahedya na nangyari sa kanyang sariling buhay, ang pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid, dahil sa kakulangan ng pondo para sa gamutan noon, nangako siya sa sarili na hindi na siya magpapakita ng kahinaan, na ang pera lang ang mahalaga sa mundong ito. Pero ang mukha ng batang iyon, na hindi pa niya nakita, ay may nangyari sa kanya. Parang may boses sa kanyang isipan, ang boses ng kanyang yumaong kapatid, si Miguel. Kuya, tulungan mo ako. Masakit. Binuksan ni Sebastian ang pintuan ng sasakyan at lumabas sa ulan. Walang payong, hinayaan niyang basain siya ng ulan habang naglalakad patungo sa kanto na itinuro ni Maria. Doon, sa isang lumang kariton na may tela bilang takip, nakita niya ang batang babae. Si Sofia. Ang kanyang balat ay napakatingkad, ang labi ay nangingitim na, ang mga mata ay sarado, pero ang hininga ay mabigat at hindi regular. Ang batang ito ay talagang nasa bingit na ng kamatayan. Sofia. Anak. Bulong ni Maria habang hawak ang kamay ng kanyang anak. Nandito na si Sir. Tutulungan kanya. Tumingin si Sebastian sa bata. 6 na taong gulang. Kasing edad ni Miguel nang magkasaki. Ang mga alaala ay bumalik, ang ospital, ang mga doktor na umiling, ang kakulangan ng pera, ang pagsisisi. Dalhin ninyo siya sa sasakyan, bulong niya. Sir, hindi makapaniwala si Maria. Dalhin ninyo siya sa sasakyan ko. Ngayon, ulit ni Sebastian, ngayon ay may tono na ng utos. Mabilis na kinalong ni Maria ang kanyang anak. Si Sebastian ay tumulong, at kahit basa na siya at madumi ang damit dahil sa kariton, wala siyang pakialam. Dinala nila si Sofia sa loob ng Mercedes-Benz. Mangkardo, sa Manila Med. Ngayon na. Mabilis, utos ni Sebastian habang nakaupo sa likuran kasama si Maria at si Sofia. Tumango si Mangkardo at binuhay ang makina. Ang sasakyan ay umarangkada na mabilis sa basang kalsada. Ang windshield wipers ay mabilis na gumagalaw para alisin ang ulan. Sa loob ng sasakyan, si Maria ay umiiyak habang yakap ang kanyang anak. Salamat po. Salamat po talaga, Sir. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Tumahimik ka at hawakan mo lang ng maayos ang anak mo, sabi ni Sebastian. Pero ang kanyang tinig ay hindi na malamig. May init na ngayon, may malasaki. Kinuha ni Sebastian ang kanyang cellphone at tumawag. Yar Alvarez. Sebastian Villarosa. Nasa biyahe ako ngayon papunta diyan. May emergency. 6 na taong gulang na bata, congenital heart disease, kailangan ng immediate surgery. Prep your best team. Ngaong, wala akong pakialam kung ano ang ginagawa mo. Gawin mo ito. Ang boses sa kabilang linya ay sumagot. Mr. Villarosa, ibibigay ko ang best. Walang pero. Prep now. Ibinaba ni Sebastian ang tawag. Si Maria ay tumingin kay Sebastian. Ang mata ay puno ng pagtataka at pasasalamat. Sir, sino po kayo? Hindi sumagot si Sebastian. Tumingin lang siya sa bata. Ang mukha ni Sofia ay tahimik, parang nasa payapang tulog. Pero alam ni Sebastian na ang bawat segundo ay mahalaga. Malapit na tayo, sabi ni Mangkardo mula sa driver's seat. Pagdating nila sa Manila Medical Center, naghihintay na ang mga nurses at doctors sa entrance kasama ang stretcher. Mabilis nilang kinuha si Sofia at dinala sa emergency room. Si Maria ay sumunod, pero hinawakan ni Sebastian ang kanyang braso. Ako na ang bahala. Pumunta ka doon sa reception. Sasabihin ko sa kanila lahat ng paperwork ay asikasuhan ko. Pero sir, walang pero. Ang anak mo ang unahin mo. Samahan mo siya, sabi ni Sebastian. Tumakbo si Maria papunta sa emergency room, sumunod sa mga nurses. Si Sebastian naman ay naglakad papunta sa reception desk, kung saan naghihintay ang hospital administrator. Mr. Villarosa, bati ng administrator, isang babaeng naka-corporate attire. Nandito na po ang lahat ng doctors. Gusto ko ng best. Walang katulad. Lahat ng kailangan, gawin. Wala akong pakialam sa presyo. Pagbutihin nyo ang trabaho. Kung may kulang kayong equipment, bumili. Kung kailangan nyo ng specialist mula sa ibang bansa, palipasin. Basta gawin ninyong mabuti, sabi ni Sebastian, ang mata ay seryoso. Opo, sir. Gagawin po namin ang lahat. At yung ina, si Maria Santos. Alagaan ninyo rin. Bigyan ng pagkain, ng damit na malinis. Kung ano ang kailangan niya. At pagkatapos ng operation, dapat ang anak niya ay sa private room. Best room ninyo. Opo, sir. Naupo si Sebastian sa waiting area.
Ang kanyang mamahalin na suit ay basa at bahagyang madumi na, pero hindi niya ito pinansin. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na naghawak sa bata kanina, ang batang si Sofia. Mga alaala ng nakaan ay muling bumalik. 10 taon na ang nakalipas. Si Miguel, ang kanyang bunso, ay 6 na taong gulang din noon. Mayroon din itong sakit sa puso. Noon, hindi pa siya si Sebastian Villarosa ang bilyonaryo. Siya ay simpleng college student lang, walang pera, walang koneksyon. Ang kanyang mga magulang ay ordinaryong empleyado lang. Nang magkasakit si Miguel, walang sapat na pera para sa operasyon. Pumila sila sa charity wards. Humiling sila ng tulong. Pero wala. Lahat ay masyadong mabagal. At isang gabi, habang naghihintay sa ospital, huminto ang puso ni Miguel. Ang araw na iyon, nangako si Sebastian na hindi na siya magiging mahina. Nagagawin niyang yumaman siya, para hindi na maulit ang trahedyang iyon. At yumaman nga siya. Pero sa proseso, nawala ang kanyang puso. Hanggang ngayong gabi, lumipas ang 3 oras. 3 oras na puno ng kaba, ng pag-asa, ng tako. Si Sebastian ay nanatiling nakaupo, hindi kumain, hindi uminom. Si Maria ay lumabas mula sa operating room. Suot na ang malinis na damit na ibinigay ng ospital. Ang buhok ay natuyo na. Lumapit siya kay Sebastian. "Sir," bulong niya. "Salamat po. Hindi ko po alam kung paano." "Hintayin lang natin," putol ni Sebastian. Umupo si Maria sa tabi niya. Ang mga kamay ay nagsiklo para manalangin. Narinig ni Sebastian ang mahinang pagdarasal ng babae. Ang bawat salita ay puno ng pag-asa. Sa wakas, lumabas si Yar Alvarez mula sa operating room. Tinanggal niya ang surgical mask at lumapit kina Sebastian at Maria. Tumayo silang dalawa. "The surgery was successful," sabi ni Yar Alvarez. Napahagulgol si Maria sa tuwa. "Salamat sa Diyos." "Salamat po." Pero, dagdag ni Yar Alvarez, hindi pa tayo tapos. The next 48 hours are critical. Kailangan nating bantayan siya ng mabuti. May komplikasyon pa rin na pwedeng mangyari. Pero ginawa namin ang best namin. Ang bata ay malakas. Lumalaban siya. "Pwede na po ba siyang makita?" tanong ni Maria. "Ilang minuto lang." Nasa recovery room pa siya. Pumasok si Maria kasama ang nurse. Si Sebastian ay nanatiling nakatayo. Ang dibdib ay may kakaibang pakiramdam. Parang may bigat na inalis. Pero may bago ring pumasok. "Emar Villarosa," tawag ni Yar Alvarez. "Napakagandang ginawa ninyo ngayong gabi. Naligtas ninyo ang buhay ng batang iyon." Umiling si Sebastian. "Hindi. Tinulungan ko lang. Sa panahon ngayon, ang tulong na iyon ay napakahalaga. Maraming tao ang may kakayahan, pero kakaunti lang ang gumagawa." Hindi sumagot si Sebastian. Naglakad siya papunta sa glass window ng recovery room at nakita niya si Sofia. Nakakonekta sa mga tubes at machines, pero humihinga. Buhay. At sa tabi niya, si Maria, hawak ang maliit na kamay ng kanyang anak, umiiyak sa tuwa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Sebastian ang isang bagay na matagal niya nang hindi naramdaman. Saya. Tunay na saya. Hindi dahil sa pera. Hindi dahil sa tagumpay sa negosyo. Kundi dahil sa pagliligtas ng buhay. Lumipas ang 2 araw. 2 araw na hindi umuwi si Sebastian sa kanyang penthouse. 2 araw na nanatili siya sa ospital. Sinusubaybayan ang kondisyon ni Sofia. Kinansela niya ang lahat ng kanyang meetings, lahat ng kanyang appointments. Ang kanyang sekretary ay tumatawag ng sunod-sunod, nag-aalala, nagtataka kung nasaan siya. Pero hindi siya sumago. Para sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, may mas mahalaga sa kanya kaysa sa negosyo. Si Maria naman ay hindi talaga umaalis sa tabi ng kanyang anak. Natutulog siya sa couch sa loob ng private room. Kumakain lang kung pinipili siya ng mga nurses. Ang kanyang mga mata ay laging nakatuon kay Sofia, bantay sa bawat paggalaw, sa bawat hininga. Sa 3 umaga, nagbukas na ang mga mata ni Sofia. Mahinang bumukas, parang nahihirapang ayusin ang paningin. Nakita niya ang puting kisame, ang mga ilaw, at ang mukha ng kanyang ina. "Mama!" Bulong niya, ang tinig ay halos hindi marinig. "Sofia!" "Anak!" Si Maria ay tumayo kaagad, lumapit, hawak ang kamay ng kanyang anak. "Nandito ako, anak. Nandito si Mama." Ngumiti si Sofia ng mahina. "Mama, nasaan tayo?" "Sa ospital, anak. Pero okay ka na. Gumaling ka na. Salamat sa Diyos, gumaling ka na." Nasa labas ng kwarto si Sebastian noon, nakatingin sa glass window. Nakita niya ang eksena, ang pagngiti ng bata, ang pagyakap ng ina. At sa sandaling iyon, parang may pumutok sa kanyang dibdib.
Luha. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Ang luha na matagal niya nang pinipigilan. Ang luha na hindi siya umiyak simula nang mamatay si Miguel. Pumasok si Yar Alvarez at tumayo sa tabi niya. Himala, Emar Villarosa. Ang bilis ng recovery ng bata. Malakas talaga ang kalooban niya. Kailan siya pwedeng makauwi? Tanong ni Sebastian habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Mga 1 linggo pa. Kailangan nating siguruhin na stable na siya at walang infection. Pero ang prognosis ay napakaganda. Kung patuloy ang recovery niya sa ganito, magiging normal na bata siya. Tumango si Sebastian. Salamat, Doc. Hindi, ako ang dapat magpasalamat sa inyo. Kung hindi kayo, wala na ang batang iyon. Nang umalis si Yar Alvarez, pumasok si Sebastian sa kwarto. Si Sofia ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagtataka. Mama, sino po siya? Tanong ni Sofia. Ngumiti si Maria. Ang luha ay tumutulo sa kanyang pisngi. Siya, anak, ang taong nagligtas sa buhay mo. Siya si Emar Sebastian. Tumingin si Sofia kay Sebastian. Salamat po, Emar Sebastian. Lumapit si Sebastian at naupo sa upuan sa tabi ng kama. Kumusta ang pakiramdam mo, Sofia? Masakit pa po ang dibdib ko, pero sabi ni Mama, gagaling na raw po ako. Sagot ng bata. Ang tinig ay mahinhin pero may ngiti. Gagaling ka. Malakas ka, sabi ni Sebastian, at sa kanyang pagkakasabi, parang nakita niya ang mukha ni Miguel, ang kanyang kapatid, nang umingiti sa kanya. Emar Sebastian, tawag ni Maria. Pwede po ba kayong makausap saglit? Sa labas. Tumango si Sebastian at lumabas sila ng kwarto. Sa hallway, humarap si Maria sa kanya. Ang mukha ay puno ng seryosidad at pasasalamat. Sir, hindi ko po alam kung paano ko ito magsisimula. Pero gusto ko pong malaman ninyo na ang ginawa ninyo para sa amin, hindi ko po iyon makakalimutan habang buhay. Utang ko po sa inyo ang buhay ng anak ko. Hindi mo utang sa akin, sagot ni Sebastian. Ginawa ko lang ang tama. Pero sir, alam ko po. Alam ko po kung sino kayo, sabi ni Maria. Nagtanong po ako sa mga nurses. Kayo po si Sebastian Villarosa, ang bilyonaryo. At ginugol ninyo ang malaking pera para sa anak ko na hindi nyo naman kilala. Bakit po? Napahinto si Sebastian. Bakit nga ba? Siya mismo ay hindi sigurado sa simula. Pero ngayon, alam na niya. May kapatid ako dati, simulan niyang kwento. Ang pangalan niya ay Miguel. 6 na taong gulang din siya, katulad ni Sofia. Mayroon din siyang sakit sa puso. Pero noon, wala kaming pera. Wala kaming kakayahan. At namatay siya, dahil hindi namin siya naagapan. Napamaang si Maria, nakikinig ng mabuti. Nangako ako noon na hindi ko hahayaang maulit iyon. Kaya nagsumikap ako. Nag-aral. Nagtrabaho. Yumaman. Pero sa proseso, nakalimutan ko kung bakit ako nagsumikap. Nakalimutan ko si Miguel. Nakalimutan ko ang dahilan. Tumingin si Sebastian kay Maria. Nang makita ko si Sofia noong gabing iyon, nakita ko si Miguel. At naalala ko na ang yaman ay walang saysay kung hindi mo ito ginagamit para tumulong. Tumulo ang luha ni Maria. Sir, salamat po. Hindi lang po sa pera. Salamat po sa pagbabalik ng pag-asa ko. Hindi. Ako ang dapat magpasalamat, sabi ni Sebastian. Dahil sa inyo, nahanap ko ulit ang puso ko. Bumalik sila sa loob ng kwarto. Si Sofia ay nakatulog ulit, ang mukha ay payapa. Naupo si Sebastian at napatitig sa bata. Sa mga susunod na araw, regular na bumibisita si Sebastian. Dinala niya mga laruan, mga libro, mga pagkain para kay Maria. Nakipag-usas siya kay Sofia, nakinig sa mga kwento ng bata tungkol sa kanyang mga pangarap. Gusto niyang maging guro, gusto niyang makapagtapos ng pag-aaral, gusto niyang tulungan ang mama niya. Isang hapon, habang nag-usat sila, nagtanong si Sofia, Emar Sebastian, bakit po wala kayong pamilya? Natigilan si Sebastian. Tumingin siya sa bata. Bakit mo naman natanong yan? Kasi po, sabi ng nurses, lagi kayong mag-isa. Wala raw pong pumupunta sa inyo. Walang asawa, walang anak, sabi ni Sofia ng inosente. Ngumiti si Sebastian ng malungko. Wala akong pamilya. Matagal na. Nawala na sila. Kawawa naman po kayo, sabi ni Sofia. Pero alam niyo po, pwede naman po kayong maging parte ng pamilya namin. Napatigil si Sebastian. Ano? Sabi ni Mama, ang pamilya ay hindi lang po sa dugo. Ang pamilya ay yung mga taong nagmamahalan at nag-aalagaan. Paliwanag ni Sofia. Kayo po, nag-alaga sa akin. Kaya pwede po kayong maging parang ninong ko. O parang kuya ni Mama.
Napangiti si Sebastian, at sa pagkakataong ito ay tunay na ngiti, mula sa puso. Gusto mo ako maging ninong mo? Tumango si Sofia na malakas. Opo. Gusto ko po. Tumingin si Sebastian kay Maria na nakangiti rin. Ang luha ay tumatangis sa kanyang mga mata. Sage, sabi ni Sebastian. Magiging ninong mo ako. At pangako ko, alagaan ko kayo. At tinupad ni Sebastian ang pangako. Nang lumabas na si Sofia sa ospital, inayos ni Sebastian ang lahat. Binayaran niya ang lahat ng hospital bills, na umabot sa mahigit 2 milyon. Pero hindi doon natapos. Hinarap niya si Maria at nag-alok. Maria, gusto kong tulungan kayo. Hindi lang sa medical, kundi sa buhay, sabi ni Sebastian habang nakaupo sila sa living room ng maliit na apartment na inuupahan ni Maria. Sir, ginawa niyo na po ang higit pa sa sapat. Simula ni Maria. Pakinggan mo muna ako, putol ni Sebastian. Alam ko ang sitwasyon mo. Nagtatrabaho ka bilang labandera, naglalako ng sampaguita sa gabi. Kumikita ka ng konti lang, at karamihan ay napupunta sa gamot ni Sofia. Tama ba? Tumango si Maria, nahihiya. Mula ngayon, ako na ang bahalang sa lahat ng gamot ni Sofia. Lahat ng check-ups, lahat ng kailangan niya. At tungkol sa iyo, may trabaho ako sa isa sa mga hotel ko. Admin assistant. May sweldo, may benefits. Makakapag-aral si Sofia sa magandang eskwelahan. Tutulungan ko kayong lumipat sa mas maayos na tirahan. Sir, hindi po. Sobra na po iyan, umiyak na si Maria. Wala nang sobra o kulang, sabi ni Sebastian. Ito ang gusto kong gawin. Hayaan mo akong maging parte ng buhay ninyo. Hayaan mo akong gampanan ang hindi ko nagawa para kay Miguel. At pumayag si Maria. Hindi dahil sa pera, kundi dahil nakita niya ang tapat na intensyon ni Sebastian. Nakita niya na ito ay hindi charity. Ito ay pagmamahal. Lumipas ang mga buwan. Lumipas sina Maria at Sofia sa isang mas maayos na apartment na binayaran ni Sebastian. Nagsimula si Maria sa trabaho sa hotel, at doon, napatunayang matalino at masipag siya. Nakapasok si Sofia sa isang magandang paaralan, at doon, naging top student siya, kahit sa kabila ng mga nakaraang pagsubok. At si Sebastian, nagbago siya. Hindi na siya ang malamig na bilyonaryo, na walang pakialam sa iba. Nagsimula siyang gumawa ng charitable foundation, nakatuon sa pagtulong sa mga batang may sakit na walang kakayahan ang mga magulang. Ang pangalan ng foundation, Miguel Ampersand Sofia Foundation. Sa opening ceremony ng foundation, nagsalita si Sebastian sa harap ng mga tao, mga business partners, mga donors, media. 10 taon ako na buhay na walang layunin maliban sa yaman, sabi niya. Akala ko, ang tagumpay ay nasusukat sa dami ng pera, ng ari-arian, ng kapangyarihan. Pero nagkamali ako. Ang tunay na tagumpay ay nasusukat sa dami ng buhay na iyong naapektuhan ng positibo. Sa dami ng ngiti na iyong naidulo. Sa dami ng pag-asa na iyong naitanim. Tumingin siya kina Maria at Sofia na nasa harapan. Nakaupo at nakangiti. May 2 bata ang nagbago ng buhay ko. Ang una, ang aking kapatid na si Miguel, na dahil sa kanyang pagkamatay, natuto akong lumaban. Ang pangalawa, si Sofia, na dahil sa kanyang pamumuhay, natuto akong magmahal ulit. Sa foundation na ito, patuloy nating ipapaalala na bawat buhay ay mahalaga. Na walang batang dapat mamatay, dahil lang sa kakulangan ng pera. Ang mga palakpakan ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Pagkatapos ng event, lumapit si Sofia kay Sebastian. Ngayon, mas malakas na siya, mas masaya, mas makulay ang buhay. Ninong Sebastian, tawag niya. Proud po ako sa inyo. Ngumiti si Sebastian at niyakap ang bata. Ako din, iha. Proud din ako sa iyo. Ninong, may tanong po ako, sabi ni Sofia. Ano iyon? Masaya na po ba kayo ngayon? Napaisip si Sebastian. Tumingin siya sa paligid, sa mga taong tumutulong, sa foundation na naglalayong magligtas ng buhay, kina Maria at Sofia na naging pamilya niya. Sagot niya, at ito ay totoo. Masaya na ako. Sa wakas. At sa gabi na iyon, habang umuwi siya sa kanyang penthouse, hindi na siya nakaramdam ng kalungkutan o lamig. Sa halip, mainit ang kanyang puso. Dahil natutunan niya ang pinakamahalagang aral, na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa bangko, kundi sa pagmamahal na ibinabahagi mo, sa buhay na iyong nililigtas, at sa mga taong nagiging pamilya mo sa daan. 3 taon pagkalipas, ang Miguel Ampersand Sofia Foundation ay nakatulong na sa mahigit 500 bata. 500 buhay na naligtas. 500 pamilya na nabigyan ng pag-asa. Si Sofia, sa edad na siyam, ay lumalaki na malakas at masaya.
Hindi na siya bumabalik sa ospital para sa emergency. Regular check-ups na lang. At sa bawat check-up, kasama niya si Sebastian, ang kanyang ninong, ang kanyang tagapagligtas, ang kanyang pamilya. Si Maria naman ay naging manager na sa hotel. Nakapag-ipon na siya, nakapag-invest pa sa maliit na negosyo. Pero hindi niya nakalimutan kung saan siya nanggaling. Regular pa rin siyang bumibisita sa mga mahihirap na lugar, tumutulong, nagbabahagi ng kanyang biyaya. At si Sebastian, nanatili siyang bilyonaryo. Pero ngayon, siya ay bilyonaryong may puso. Bilyonaryong may layunin. Bilyonaryong alam na ang tunay na kahulugan ng buhay. Isang Pasko, nagsalo-salo sila sa bahay ni Maria. Simpleng selebrasyon lang, lechon, pansit, palabok, at maraming tawanan. Nandoon si Sebastian, kasama sina Maria, Sofia, at ilang mga kaibigan na naging malapit sa kanila. Habang kumakain, tumingin si Sofia kay Sebastian. "Ninong, thank you po." "Bakit ka nagpapasalamat?" tanong ni Sebastian. "Kasi po, dahil sa inyo, nabuhay ako. Dahil sa inyo, masaya ang Pasko namin. Dahil sa inyo, kumpleto ang pamilya namin," sabi ni Sofia. Ang ngiti ay tapat at puno ng pagmamahal. Ngumiti si Sebastian. "Hindi, Sofia. Dahil sa inyo, nabuhay din ako. Nabuhay ang puso ko. Kaya tayo ay quits." At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga ilaw ng Pasko, sa gitna ng mga taong nagmamahalan, naramdaman ni Sebastian ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng napakahabang panahon. Pagkumpleto, pag-ibig, at tunay na ligaya. Dahil natutunan niyang ang pinakamayamang tao ay hindi ang may pinakamataas na pera sa bangko. Ang pinakamayamang tao ay ang may pinakamataas na pagmamahal sa puso. At siya, si Sebastian Villarosa, sa wakas, ay tunay na mayaman na.